Bumulalas ng malakas na tawa si Marcos Villanueva na umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ikaw, isang batang lansangan na nagsasalita ng wika. Tawagin ang seguridad, tawagin ang seguridad. Hindi umatras ang maliit na Valentina na may mukhang may putik at punit-punit na pulang t-shirt. Itinaas niya ang kanyang daliri at itinuro ng direkta ang lalaking nakasuot ng mamahaling trahe. Ako ang nagsasalita ng wikang iyon at pati na rin ang 7 iba pa na hindi naunawaan ng inyong mga tagasalin. Ang cellphone ni Marcos ay dumulas mula sa kanyang kamay. Ang ilalabas ng batang iyon ay sisirain ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa tagumpay. Inayos ni Marcos Villanueva ang kanyang gintong cufflinks habang tinitignan ang lungsod mula sa ika-42 palapag ng Torre Veridian, ang pinaka-eksklusibong gusali sa distrito ng negosyo ng Makati. Sa edad na 53, nakapagtayo siya ng isang imperyo ng pag-angkat na naglagay sa kanya bilang isa sa pinaka-maimpluwensyang tao sa bansa. Ang kanyang opisina ay isang monumento sa kanyang labis na ego na may mga dingding na gawa sa Italian marble, mga sining na mas mahal pa sa buong apartment, at isang panoramic view na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang posisyon na nakahihigit sa ibang mga mortal. Ngunit ngayong Martes ng umaga, may nagbabanta na sirain ang lahat ng kanyang itinayo. Sa ibabaw ng pulidong mahogani na mesa ng boardroom ay nakapatong ang isang kontrata na nagkakahalaga ng $800 milyong. 8 mamumuhunan mula sa 8 magkakaibang bansa ang darating sa eksaktong 4 na oras upang lagdaan ang pinakamahalagang kasunduan sa kanyang karera. May isang problema lamang. Ang opisyal na tagasalin, ang tanging lalaking may kakayahang humawak ng 8 wikang kinakailangan para sa negosasyon, ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan noong nakaraang gabi. Pinukpok ni Marcos ang mesa ng saradong kamao. Paano nangyari na wala tayong kapalit? Ang kanyang assistant na si Carolina Esteves, isang 35 taong gulang na babae na nakasuot ng maayos na kulay abo na trahe, ay lumunok bago sumagot. Senyor Villanueva, nakipag-ugnayan na po kami sa lahat ng ahensya ng pagsasalin sa lungsod. Wala pong available na marunong ng Mandarin, Arabic, Russian, Japanese, German, French, Portuguese at Italian ng sabay-sabay. Ito po ay isang kombinasyong lubhang bihira. Tiningnan siya ni Marcos ng may ganap na paghamak. Kung gayon, kumuha ka ng 8 magkakaibang tagasalin, isa para sa bawat wika. Sinubukan na po namin iyon, senyor. Ibinaling ni Carolina ang tingin. Ang mga mamumuhunan po ay napaka-espesipiko. Gusto nila ng iisang interlocutor para mapanatili ang pagiging kumpidensyal ng kasunduan. Kung gagamit tayo ng maraming tagasalin, kakanselahin po nila ang pulong. Ang ugat sa noo ni Marcos ay nagsimulang kumawag-kawag nang nakikita. Ang kontratang ito ay kumakatawan sa 5 taon ng negosasyon, daan-daang pulong, libu-libong oras ng trabaho. Kung magpapalpak siya ngayon, hindi lang siya mawawalan ng $800 milyong, kundi ang kanyang reputasyon ay masisira sa mundo ng negosyo. Ang ibang mga ehekutibo na naroroon sa silid ay nanatili sa katahimikan. Si Roberto Mendoza, ang direktor ng pananalapi, ay nerbiyosong tinitignan ang kanyang tablet. Si Andres Coronel, hepe ng operasyon, ay tumingin sa bintana upang maiwasan ang kontak sa mata. Si Felipe Guzman, ang pangunahing abogado, ay binubuklat ang mga dokumento na nabasa na niya ng 100 beses. Wala ni isa sa kanila ang nangahas magsalita kapag si Marcos ay nasa ganoong kalagayan. Gusto ko ng solusyon, hindi dahilan. Nagsimulang maglakad si Marcos sa paligid ng mesa tulad ng isang nakakulong na maninila. Tumawag kayo sa mga universidad, embahada, kahit anong kailangan. Mag-alok kayo ng triple sa normal na rate. Senyor, nag-alinlangan si Carolina. Nag-alok na po kami ng 5 beses sa rate. Ang problema ay hindi pera. Wala lang talagang available na may ganoong kwalifikasyon sa napakaikling panahon. Huminto si Marcos sa harap ng bintana. Tinitignan ang maliliit na kalye sa ibaba. Ang mga tao ay parang langgam mula sa taas na iyon. Walang saysay, maaaring palitan. Ganoon ang pananaw niya sa mundo. Nahahati sa mga may kapangyarihan at sa mga walang silbi. Sa sandaling iyon, nahuli ng kanyang tingin ang isang bagay sa bangketa sa harap ng gusali. Isang maliit na figura, isang bata na tila naghahalungkat sa mga basurahan malapit sa pangunahing pasukan. Ang kanyang pulang t-shirt ay marumi at punit-punit. Ang kanyang gusot-gusot na blonde na buhok, nakatali sa isang magulong koleta. Mukhang nasa 11 o 12 taong gulang siya. Seguridad. Kinuha ni Marcos ang internal na telepono. May pulubi sa harap ng gusali. Alisin niyo siya bago dumating ang aking mga mamumuhunan.
Ayokong sirain ng basura na iyan ang imahe ng Torre Veridian. Tiningnan ni Carolina ang eksena mula sa bintana nang may dulo ng pagkabalisa, ngunit wala siyang sinabi. Matagal na niyang natutunan na ang pagkuwestiyon kay Marcos Villanueva ay isang pagkakamali na nagpapahamak ng karera. Ang mga minuto ay lumipas ng labis na kabagalan. Bawat tawag sa telepono ay nagdulot ng parehong negatibong sagot. Bawat ahensya, bawat universidad, bawat embahada ay tumanggi sa imposibleng kahilingan. Naramdaman ni Marcos na dumudulas sa kanyang mga kamay ang kontrol, isang damdaming hindi niya naranasan sa loob ng ilang dekada. Alas, 11 ng umaga, eksaktong 3 oras bago ang pulong, tumunog ang kanyang personal na telepono. Si Dmitry Volkov, ang Russian na mamumuhunan, ay kinukumpirma ang kanyang pagdating. Sumagot si Marcos sa kanyang limitado na Ruso, halos sapat lamang para sa mga formal na pagbati at nangako na lahat ay handa. Nang ibaba niya ang telepono, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Senyor, sa wakas ay naglakas loob na magsalita si Roberto Mendoza. Ano po ang gagawin natin kung hindi tayo makahanap ng sinuman? Tiningnan siya ni Marcos ng masama. Makakahanap tayo ng sinuman. At kung hindi, kayong tatlo ang magiging responsable. Ang inyong mga bonus, ang inyong mga posisyon, lahat ay nakasalalay sa tagumpay ng pulong na ito. Nagpalitan ng tingin ng takot ang mga ehekutibo, ngunit walang nagprotesta. Sa bangketa sa harap ng Torre Veridian, tinapos ni Valentina Reyes ang paghahalungkat sa huling basurahan sa sektor. Sa kanyang mga taon, nakapagbuo siya ng isang mahusay na sistema para sa pagkuha ng mga recyclable na materyales. Ang mga lata ng aluminyo ay nasa isang bag, ang karton ay nasa isa pa, ang mga bote ng plastik ay nasa ikatlo. Bawat materyal ay may magkaibang presyo sa recycling center at alam ni Valentina ang mga presyo sa memorya, mas mahusay kaysa sa anumang multiplication table. Nang umagang iyon, nakakolekta siya ng sapat para makabili ng makakain sa tanghali. Marahil ay sapat pa para sa maliit na diksyonaryo ng Pranses na nakita niya sa isang second-hand bookstore. Mayroon na siyang 7 kupasin na diksyonaryo sa kanyang taguan sa ilalim ng tulay. Isa para sa bawat wika na natutunan niya sa nakaraang 4 na taon. Malapit na niyang kumpletuhin ang kanyang koleksyon. Lumapit ang security guard ng gusali na may mukha ng pagkadismaya. Hoy bata, umalis ka rito. Ayaw namin ng pulubi sa lugar na ito. Hindi sumagot si Valentina. Kinuha lang niya ang kanyang mga bag at nagsimulang lumayo ng may tahimik na dignidad na natutunan niya mula sa kanyang ama bago ito namatay. Si Miguel Reyes ay isang propesor ng linguistika sa isang prestihiyosong universidad hanggang sa ubusin ng isang matagal na sakit ang lahat ng kanilang ipon at sa huli ay ang kanyang buhay. Sa kanyang huling mga buwan, nakahiga sa isang kama ng pampublikong ospital, tinuruan niya si Valentina ng lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa mga wika. Ito ay isang laro sa pagitan nila, isang paraan upang makatakas sa malupit na realidad na nakapaligid sa kanila. Matuto ka ng mga wika anak, sabi niya na may mahinang boses. Ang mga wika ay mga susi na nagbubukas ng mga pinto na hindi man lang alam ng iba na umiiral. Walang makakakuha sa iyo ng nasa iyong isip. Kinuha ni Valentina ang mga salitang iyon bilang isang banal na utos. Matapos mamatay ang kanyang ama at nawala ang kanyang ina na nalanghap ng kawalan ng pag-asa, naiwan ang bata na mag-isa sa lansangan. Araw-araw, walang mintis, pumupunta siya sa pampublikong aklatan upang magpatuloy sa pag-aaral. Kilala siya ng mga librarian at pinahihintulutan siyang manatili sa seksyon ng mga wika sa loob ng ilang oras. Ang ilan ay nagbibigay pa sa kanya ng mga libro na itatapon na. Habang papalayo sa corporate building, narinig ni Valentina ang mga boses na nagmumula sa isang bukas na bintana sa ibabang palapag. Nagsasalita sila sa isang tensyonado at nag-aalalang Espanyol. Nakarinig siya ng ilang salita tungkol sa mga tagasalin, wika, isang mahalagang pulong. Dahil sa kanyang likas na kuryosidad, ay huminto siya. Sa pamamagitan ng salamin, ay nakita niya ang isang opisina kung saan mainit na nagtatalo ang ilang lalaking nakasuot ng trahe. Isang babaeng nakasuot ng kulay abo na trahe ang nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging desperado. Wala nang available sa buong lungsod, sabi niya. Kailangan natin ng isang taong nagsasalita ng 8 wika at wala lang talagang ganoon. Naramdaman ni Valentina ang pamilyar na kiliti sa dibdib. Ang kiliti na lumilitaw kapag may isang bagay sa loob niya na alam niyang makakatulong siya, ngunit alam din niyang walang papayag sa kanyang subukan. Nagsasalita ako ng 8 wika, naisip niya.
Well, technically 7 ng matatas at isang pangunahing. Ngunit nag-alinlangan siya na may sino man sa gusaling iyon na gawa sa salamin at bakal ang gustong makinig sa isang batang may mantsa na t-shirt. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa parke kung saan siya karaniwang nagpapalipas ng mga oras na walang ginagawa sa tanghali. Umupo siya sa kanyang paboritong bangko, ang malapit sa fountain kung saan naghuhulog ng barya ang mga turista. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kupasin na kuwaderno, ang tanging bagay na naingatan niya mula sa kanyang ama. Sa mga dilaw na pahina nito ay may mga tala na nakasulat sa maraming wika, mga obserbasyon sa lingguistika, maliliit na tula. Ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Nagsimula siyang magsanay ng tahimik tulad ng ginagawa niya araw-araw. Iniaayos ang mga pandiwa sa Mandarin, sinisikap tandaan ang mga pagbabago sa Aleman, minememorya ang mga kolokyal na ekspresyon sa Arabic na natutunan niya mula sa isang naglalako na nagbibigay sa kanya ng lumang tinapay. Ang mga oras ay lumipas nang hindi niya namalayan. Nagsimulang lumubog ang araw nang marinig niya ang tunog ng ilang mamahaling kotse na mabilis na dumadaan patungo sa Torre Veridian. Mga itim na limusin, mga sasakyang may proteksyon na may mga bandila ng iba't ibang bansa. Tinitigan ni Valentina nang may kuryosidad kung paano pumasok sa gusali ang isang parada ng mga eleganteng figura. Nakilala niya ang ilang mukha mula sa mga magasin na minsan niyang nakikita sa basura. Mga importanteng tao, mga taong may kapangyarihan. Nagpasya siyang lumapit muli, nanatili sa dilim upang maiwasan ang security guard. May isang bagay na nakakaakit sa sitwasyong iyon, isang bagay na tumatawag sa kanya, bagaman hindi niya maipaliwanag kung bakit. Mula sa kanyang taguan sa likod ng isang ornamental na palumpong, narinig niya ang mga bahagi ng pag-uusap sa iba't ibang wika. Isang matabang lalaki ang nakikipag-usap sa Russian sa telepono. Ang isa pa, mas payat, ay nakikipag-usap sa Mandarin sa kanyang assistant. Isang babaeng blonde ang nagbibigay ng mga instruksyon sa German. Naunawaan ni Valentina ang bawat salita at naunawaan din niya sa tono ng mga boses na may isang bagay na hindi tama. Ang mga mamumuhunan ay tila nalilito, nababahala. Ang ilan ay tinitignan ang kanilang mga relo ng may pagkainip. Nagtaka si Valentina kung ano ang nangyayari sa loob ng gusali. Pagkatapos ay nakita niya ang babaeng nakasuot ng kulay abo na trahe, si Carolina, na naghahanap ng isang bagay o sinuman na may mukha ng ganap na pagkabahala. Naramdaman ni Carolina Esteves na gumuho ang mundo sa paligid niya. Ang 8 mamumuhunan ay nasa lobby na ng gusali at wala silang sinumang makakapag-usap sa kanilang lahat. Inutusan siya ni Marcos na makahanap ng solusyon sa loob ng susunod na 10 minuto o maghanap na ng ibang trabaho. Lumabas siya sa kalye, naghahanap ng himala, bagaman alam niyang walang himala sa mundo ng negosyo. Tumunog muli ang kanyang telepono. Isa na namang ahensya ng pagsasali ng nag-uulat na may sakit ang kanilang tanging potensyal na kandidato. Naramdaman ni Carolina na nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito sa lahat ng kanyang lakas ng kalooban. Paumanhin po, ginang. Isang maliit na boses ang nagpatalikod sa kanya ng mabilis. Tumingin si Carolina sa ibaba at nakita ang batang may pulang t-shirt, ang parehong pinalayas ng guwardiya kaninang umaga. May putik ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na may katalinuhan na brutal na salungat sa kanyang hitsura. Umalis ka rito, bata. Wala akong oras para dito. Nagsimulang lumayo si Carolina, ngunit sinundan siya ni Valentina. Narinig ko po na kailangan niyo ng isang taong nagsasalita ng maraming wika. Huminto si Carolina, mas dahil sa sorpresa kaysa sa tunay na interes. Ano ang nalalaman mo tungkol doon? Makakatulong po ako sa inyo, sabi ni Valentina nang may kalmadong nagpabalisa sa ehekutibo. Nagsasalita ako ng Espanyol, Ingles, Mandarin, German, French, Portuguese, Italian at Arabic. Nag-aaral din po ako ng Russian at Japanese, pero hindi pa po ako ganap na matatas. Sa isang sandali, nanatili si Carolina na paralisado. Pagkatapos ay bumulalas siya ng isang mapait na tawa na parang pinipigilang pag-iyak. Tignan mo, bata, hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo, pero hindi ito laro. Pinag-uusapan natin ang isang pulong kasama ang mga internasyonal na mamumuhunan, hindi isang klase sa elementarya. Hindi po ako naglalaro. Kinuha ni Valentina ang kanyang maliit na kupasin na kuwaderno. Ito po ay sa aking ama. Tinuruan niya po ako ng lahat ng aking nalalaman bago siya namatay. Kaya ko pong patunayan kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon. Tinitigan ni Carolina ang kuwaderno ng may pag-aalinlangan. Ito ay isang lumang bagay, mantsa-mantsa, na may mga pahina na tila babagsak na.
Ngunit may isang bagay sa mga mata ng bata na nagpapaduda sa kanyang sariling mga haka-haka, isang determinasyon na hindi tumutugma sa isang simpleng kasinungalingan ng bata. Kahit pa totoo ang sinasabi mo, umiling si Carolina. Hindi ka namin kailanman maihaharap sa mga mamumuhunan na iyon. Tingnan mo ang sarili mo. Tatawagin ng aking boss ang pulisya bago kanya hayaang pumasok sa boardroom. Hindi natinag si Valentina sa mga salita. Kung gayon, huwag niyo po akong ipakilala bilang tagasalin ninyo. Sabihin niyo po na ako ang anak ng isang nagtatrabaho sa serbisyo na hinihintay ko ang aking ina. Hayaan niyo po akong makinig sa kanilang sinasabi at kung makakatulong po ako ay gagawin ko. Kung hindi, aalis na lang po ako at wala po kayong mawawala. Ang lohika ay walang kapintasan at iyon ang labis na nagpabalisa kay Carolina. Ang batang ito mula sa lansangan ay mas mahusay mag-isip kaysa sa ilang ehekutibo na may master's degree na nagtatrabaho sa gusali. Imposible, bulong ni Carolina. Mas sa kanyang sarili kaysa kay Valentina. Ganap na imposible. Nag-vibrate ang kanyang telepono na may mensahe mula kay Marcos. May 5 minuto ka. Tiningnan ni Carolina ang bata, pagkatapos ay ang gusali, pagkatapos ay muli ang bata. Ang bawat hibla ng kanyang profesional na pagsasanay ay nagsasabi sa kanya na ito ay kabaliwan. Ngunit ang kawalan ng pag-asa ay may kakaibang paraan upang muling tukuyin ang mga hangganan ng kung ano ang katanggap-tanggap. Kung nagsisinungaling ka, kung ito ay isang uri ng malupit na biro, bulong ni Carolina na lumapit kay Valentina. Isusumpa ko na ipapaaresto kita sa pagpasok ng walang pahintulot. Hindi po ako nagsisinungaling at hindi po ako natatakot na arestuhin. Nakatulog na po ako sa mas masahol na lugar kaysa sa kulungan. Ang brutal na katapatan ng sagot na iyon ay tumama kay Carolina na parang suntok. Sa unang pagkakataon ay talagang tiningnan niya ang bata sa harap niya. Nakita niya ang magaspang na mga kamay, galos-galos na tuhod, ang mga anino sa ilalim ng mga mata na nagpapahiwatig ng mga gabi ng putol-putol na pagtulog. Ngunit nakita rin niya ang iba pa, isang di matitinag na dignidad na hindi nagawang sirain ng anumang antas ng kahirapan. Sige. Hindi makapaniwala si Carolina sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Dadalin kita sa service floor. Mananahimik ka, hindi makikita. Kung sa anumang sandali ay maipakita mo na kaya mong gawin ang sinasabi mo, makakahanap ako ng paraan upang marinig ka. Ngunit isang pagkakamali lamang, isang salita na wala sa lugar at matatapos ito. Tumango si Valentina ng may solemnidad. Hindi ko po kayo bibiguin. Ginabayan ni Carolina ang bata patungo sa isang pambungad na pintuan ng gusali. Nagdarasal sa loob-loob na ang desperadong desisyong ito ay hindi magwawakas sa pagkasira ng kanyang karera at marahil ng kanyang kalayaan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na sa loob ng susunod na 60 minuto, ang lahat ng pinaniniwalaan nilang nalalaman tungkol sa tagumpay, talento at halaga ng tao ay malapit nang magbago ng lubusan. Ang boardroom sa ICA 42 palapag ay isang tahimik na larangan ng labanan. Pinagpapawisan si Marcos Villanueva sa ilalim ng kanyang designer suit habang sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa 8 mamumuhunan gamit ang isang kaawa-awang kombinasyon ng mga kilos, kalat-kalat na salita sa pangunahing Ingles, at isang translation app sa kanyang tablet na patuloy na nagkaka-error. Si Dmitry Volkov, ang Russian na magnate, ay ipinagpapalo ang kanyang mga daliri sa mesa nang may nakikitang pagkainip. Si Chen Wei, ang Chinese na mamumuhunan, ay nagpapalitan ang tingin ang pagkalito sa kanyang assistant. Si Hans Muller, ang German, ay tinitignan ang kanyang relo bawat 30 segundo. Si Ahmed Al-Rashid, ang kinatawan ng Arab Fund, ay nabanggit na ng 2 beses na mayroon siyang flight na kailangan niyang abutan. Ang iba pang 4 na mamumuhunan, ang Pranses na si Marie Dubois, ang Hapon na si Takeshi Yamamoto, ang Italianong si Marco Benedetti, at ang Brazilian na si Fernanda Oliveira, ay nanatili sa isang hindi komportableng katahimikan na nagsalita ng higit pa kaysa sa anumang salita. Mga Ginoo, pakiusap. Itinaas ni Marcos ang kanyang mga kamay sa isang kilos na naglalayong maging mapagkasundo, ngunit tila desperado. Nagkaroon ng aksidente ang aming tagasalin, ngunit kontrolado namin ang lahat. Kung bibigyan niyo ako ng ilang minuto pa, masosolusyonan namin ang sitwasyong ito, sumagot si Volkov sa Russian na malinaw na hindi papuri. Idinagdag ni Chengay ang isang komento sa Mandarin na nagpaakal sa kanyang assistant para itago ang tawa. Wala siyang naintindihan si Marcos, ngunit alam niyang hindi ito paborable. Sa maliit na silid ng serbisyo na katabi ng boardroom, naririnig ni Valentina ang lahat sa pamamagitan ng isang singsing sa pinto.
Iniwan siya ni Carolina doon na may mahigpit na instruksyon na huwag gumalaw, huwag magsalita at huwag gumawa ng anuman hanggang sa siya ay bumalik. Ngunit naririnig ni Valentina ng perpekto ang bawat salita sa bawat wika at ang naririnig niya ay lubos na nag-a-alarm sa kanya. Ang Russian ay nagsabi lang na ito ay isang di mapapatawad na kawalan ng respeto. Binanggit ng Chinese na sila ay nag-aaksaya ng oras sa mga amateurs. Inirekomenda ng German na marahil ay dapat nilang pag-isipan muli ang buong kasunduan. Tinanong ng Arabic kung mayroon pang ibang negosyante sa lungsod na makakapag-alok ng parehong kondisyon. Lahat ay nag-aalinlangan. Lahat ay malapit nang umalis. Naramdaman ni Valentina ang bigat ng kanyang maliit na kuwaderno sa bulsa ng kanyang punit na t-shirt. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip bilang babala o marahil bilang paanyaya. Ang mga wika ay mga susi, anak, ngunit ang mga susi ay walang silbi kung hindi ka mangahas gamitin ang mga ito. Bumukas ang pinto ng silid ng serbisyo at pumasok si Carolina na may mukha ng ganap na pagkatalo. Tapos na, bulong niya. Si Volkov ay kakatalastas lang na aalis na siya. Susunod ang iba sa loob ng ilang minuto. Sinusubukan ni Marcos na kumbinsihin sila, ngunit nang walang tunay na komunikasyon ay parang sumisigaw sa hangin. Tumayo si Valentina. Hayaan niyo po akong subukan. Umiling si Carolina. Baliw ka. Ipapahuli ka ni Marcos bago ka pa makapagbitaw ng isang salita. Alam na po namin iyon. Tiningnan ni Valentina ng direkta si Carolina sa mga mata. Ngunit kung wala po akong gagawin, mawawalan din po kayo ng trabaho. At ang mga taong iyon sa labas ay mawawalan ng pagkakataon na marahil ay kailangan nila ng kasing dami ng pangangailangan ni Senyor Villanueva sa kasunduang ito. Napapikit si Carolina na nagulat sa katalinuhan ng bata. Paano mo nalaman na kailangan din nila ang kasunduang ito? Dahil narinig ko po ang kanilang sinabi noong iniisip nila na walang sinumang nakakaintindi. Binaba ni Valentina ang kanyang boses. Binanggit po ng Russian na ang kontratang ito ay magliligtas ng 3,000 trabaho sa kanyang bansa. Ang Chinese po ay nagsalita tungkol sa isang pabrika na kailangan nilang isara ng walang pamumuhunan na ito. Ang German po ay may problema sa kanyang mga shareholder. Kailangan po ng Arabic na magpakita ng resulta bago matapos ang taon. Hindi lang po sila mga milyonaryo na naglalaro ng pera. Sila po ay mga tao na may responsibilidad tulad ng sinuman. Naramdaman ni Carolina na gumalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang batang ito ay nakakuha ng mas maraming estratehikong impormasyon sa 10 minuto ng pasibong pakikinig kaysa sa buong Departamento ng Business Intelligence sa loob ng ilang linggo ng pananaliksik. Bukod pa rito, patuloy ni Valentina, may isang bagay po na hindi pa nila alam. Si Senyor Villanueva po ay hindi tapat sa mga termino ng kontrata. Narinig ko po ang kanyang sinabi sa abogado sa Espanyol noong iniisip niya na walang sinumang nakakaintindi. Ano ang sinabi niya? Naramdaman ni Carolina ang lamig na dumaan sa kanyang likod. Sinabi niya po na pagkatapos ng paglagda, babaguhin niya ang mga kondisyon ng pagpapadala upang mapakinabangan ang kanyang kita sa kapinsalaan ng iba. Na kapag nalaman nila ay huli na ang lahat para magreklamo. Sa sandaling iyon, kailangan ni Carolina Esteves na gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa kanyang karera. Maaari niyang balewalain ang narinig niya at manatili na tapat na assistant ng isang tiwaling tao. O maaari siyang magtiwala sa isang batang lansangan at isugal ang lahat para sa isang bagay na kahalintulad ng katarungan. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay tumagal lamang ng 3 segundo, ngunit parang isang kawalang hanggan. Huminga ng malalim si Carolina at tiningnan si Valentina na may halo ng takot at determinasyon. Kung gagawin natin ito, sabi niya nang nanginginig ang boses, kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Tumango si Valentina na naghihintay. Ipinapangako mong walang sasabihin tungkol sa plano ni Marcos hanggat hindi ko pa sinasabi sa iyo. Una, kailangan nating makuha ang tiwala ng mga mamumuhunan. Kung aalertuhin natin sila ng masyadong maaga, makakahanap si Marcos ng paraan upang sirain ang anumang ebidensya at sisihin tayo. Pinapipilitan niyo po akong magsinungaling? Kumunot ang noo ni Valentina. Pinapipilitan kitang maghintay ng tamang oras para sabihin ang totoo. Maingat na pinag-isipan ng bata ang mga salita. Palaging itinuro ng kanyang ama na ang katapatan ang pinakamahalagang halaga, ngunit ipinaliwanag din niya na ang katotohanan ng walang estratehiya ay maaaring maging armas na babalik laban sa nagtatanga nito. Sige, sa wakas ay sumang-ayon siya. Ngunit kapag dumating ang oras, gusto kong ako ang magsabi sa kanila. Utang ko po iyon sa aking ama.
Ayaw niya po sa mga taong nandaraya sa iba para yumaman. Ibinigay ni Carolina ang kanyang kamay sa bata sa isang kilos na ikinagulat ng dalawa. Mahigpit na kinamayan ni Valentina na sinilyohan ang isang kasunduan na hindi nila naisip na posible isang oras na ang nakalipas. Ngayon, sumunod ka at gawin ang eksaktong sasabihin ko sa iyo. Nagbalik sila sa pasilyo na nagkokonekta sa boardroom. Mula doon ay naririnig nila ang malakas na boses ni Marcos na sinusubukan pigilan ang mga mamumuhunan na nakatayo na upang umalis. Pakiusap, mga ginoo at ginang, ito ay isang maliit na aberya lamang. Parang mas desperado si Marcos. Maaari nating ipagpatuloy ang pulong bukas kapag nakabawi na ang ating tagasalin. Sumagot si Volkov sa Russian ng matalim. Nayet, mayroon kaming mga commitments sa ibang lungsod. Kung hindi mo kayang hawakan ang isang simpleng pulong, paano mo mahahawakan ang isang proyekto na nagkakahalaga ng 800 milyon? Maingat na itinulak ni Carolina si Valentina pasulong. Ngayon, bulong niya. Sabihin mo sa Russian na may solusyon, na humihingi ka ng 5 minuto ng kanilang oras. Huminga ng malalim si Valentina at pumasok sa boardroom. Ang kanyang marumi at punit na pulang t-shirt ay brutal na salungat sa mga trahe na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang kupasin na sapatos ay gumawa ng mahinang tunog sa karpet na marahil ay mas mahal pa sa lahat ng kanyang pag-aari sa mundo. Lahat ng tingin ay bumaling sa kanya na may mga ekspresyon na mula sa pagkalito hanggang sa hayag na pagkadismaya. Halos mabulunan si Marcos Villanueva sa kanyang sariling laway nang makita siya. Ano ang ginagawa ng batang ito rito? Seguridad, alisin niyo siya kaagad. Bago pa man makagalaw ang sinuman, nagsalita si Valentina ng direkta kay Dmitry Volkov sa isang matatas at perpektong Ruso. Senyor Volkov, alam kong tila hindi ito regular, ngunit humihingi po ako ng 5 minuto ng inyong oras. May impormasyon po ako na maaaring ganap na magpabago sa negosasyong ito para sa kapakinabangan ng lahat. Ang Russian na magnate ay nanatili na paralisado. Ang kanyang mga bodyguard na papalapit na sa bata ay huminto nang makita ang ekspresyon ng kanilang boss. Tinitigan siya ni Volkov sa loob ng ilang segundo na parang kawalang hanggan. Saan mo natutunang magsalita ng Russian na ganyan? Sa pampublikong aklatan po. Pinanatili ni Valentina ang panlabas na kalmado, bagaman ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ang aking ama po ay propesor ng mga wika bago siya namatay. Tinuruan niya po ako na ang kaalaman ay walang hangganan o klase ng lipunan. Sumingit si Chenggoy sa Mandarin na malinaw na interesado. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko ngayon? Perpekto po, Senyor Chen. Nagpalit si Valentina sa Mandarin ng walang kahirap-hirap at idinagdag. At narinig ko rin po ang sinabi ninyo sa inyong assistant 10 minuto na ang nakalipas tungkol sa pabrika sa Shenzhen na nakasalalay sa kasunduang ito. Sana po ay makita ninyo ang solusyon na kailangan ninyo. Nagulat ang Chinese na mamumuhunan. Si Marcos Villanueva ay tinitigan ng eksena nang hindi maiproseso ang nangyayari. Ang marumi at gusgusing batang ito mula sa lansangan ay nakikipag-usap sa kanyang mga bilyonaryong mamumuhunan sa kanilang sariling wika at sila ay nakikinig sa kanya ng may mas maraming respeto kaysa sa ipinakita nila sa kanya. Imposible, bulong niya sa kanyang sarili. Ito ay isang uri na panlilin lang. Umusok si Hans Müller ng may tunay na interes. Sprechen Deutsch. Natürlich, Herr Müller. Gumiti si Valentina ng may pagalang. Bagaman inaamin ko po na ang aking German ay hindi kasing matatas ng aking Mandarin, pinagtatrabahuhan ko pa rin po ang mga declension ng dative. Bumulalas ng tawa ang German na pumutol sa lahat ng tensyon sa silid. Ang batang ito ay may mas maraming talento sa wika kaysa sa lahat ng tagasalin na kinuha ko sa loob ng 20 taon. Senyor Villanueva, saan ninyo nakuha ang maliit na henyo na ito? Naramdaman ni Marcos Villanueva na ganap na nawawala sa kanyang mga kamay ang kontrol ng sitwasyon. Ang gusgusing batang ito ay nakakuha ng atensyon ng kanyang mga mamumuhunan sa loob ng wala pang 2 minuto, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 4 na oras ng bigong pagtatangka. Ang kanyang instinct ng pagpapatuloy ng negosyo ay nagsasabi sa kanya na kailangan niyang umangkop ng mabilis o mawawala ang lahat. Siya ang aming bagong emergency translator. Nagsinungaling siya ng may pilit ng ngiti na walang sinumang naniwala. Mayroon kami siyang reserba para sa mga espesyal na sitwasyon. Gaya ng nakikita ninyo, kami ay isang kumpanya na palaging handa para sa anumang contingencies. Naramdaman ni Valentina ang pagnanais na kontrahin siya kaagad, ngunit naalala niya ang kanyang pangako kay Carolina. Mananahimik siya tungkol sa mga plano ni Marcos hanggang sa tamang oras.
Sa ngayon, ang kanyang misyon ay makuha ang tiwala ng mga mamumuhunan at patunayan ang kanyang halaga. Tinitigan siya ni Ahmed al-Rashid nang may halo ng pag-aalinlangan at kuryosidad. Humarap siya sa kanya sa Arabic gamit ang sadyang regional dialect na bihirang itinuturo sa mga paaralan ng wika. Naiintindihan mo ba ito, bata? Ito ay Arabic ng gulpo, hindi ang standard na itinuturo sa mga libro. Kinilala ni Valentina ang implisitong hamon. Ang kaibigan ko po na si Yusuf na nagbebenta ng falafel sa Central Market ay taga Dubai. Tinuruan niya po ako ng pagkakaiba sa pagitan ng formal na Arabic at colloquial na Arabic ng gulpo. Bagaman binalaan niya po ako na ang ilang ekspresyon ay hindi angkop para sa isang batang kasing edad ko. Naglabas ng malalim na tawa si Al-Rashid na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang nilalang na ito ay pambihira, Villanueva. Hindi ko alam kung saan mo siya nakuha, ngunit kakasalba lang niya ng iyong negosyo. Tumayo si Marie Dubois, ang Pranses na mamumuhunan, mula sa kanyang upuan at lumakad patungo kay Valentina ng may aristokratikong gilas. Ang kanyang asul na mga mata ay tinitigan ng bata ng may tindi na nakakatakot sa mga may karanasan na matatanda. Le Français, petite, comment la tu as appris? Sumagot si Valentina sa matatas na Pranses na may bahagyang Parisian accent. Sa aklatan po, may section ng foreign films na may subtitle. Nakita ko po ang mahigit 200 French films noong nakaraang taon. Ang paborito ko po ay Amélie. Bagaman sinasabi po ng mga librarian na masyado po akong bata para maintindihan ang lahat ng references, inilagay ni Marie Dubois ang isang kamay sa kanyang dibdib ng may tunay na emosyon. Ang batang ito ay hindi lang nagsasalita ng Pranses, nararamdaman niya ito. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam ng isang wika at pagtira dito. Siya ay naninirahan dito. Si Takeshi Yamamoto, na hanggang noon ay nanatiling tahimik na nagmamasid, ay sa wakas nagsalita. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng autoridad. Sa Japanese, tinanong niya ang isang bagay na ikinagulat ng lahat ng naroroon na nakakaintindi. Ano ang pinakamahirap na kanji? Na alam mo at ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Nag-isip sandali si Valentina bago sumagot sa Japanese. Sa tingin ko po ay ang kanji ng panaginip, ang nagkokombina ng mga karakter ng bulaklak, mata at lambat. Gusto ko po ito dahil kumakatawan ito sa isang bagay na maganda na umiiral lamang kapag ipinikit natin ang ating mga mata at huminto sa pagsubok na hulihin ito tulad ng mga pinakamahalagang bagay sa buhay. Yumuko ang Japanese sa isang kilos ng malalim na respeto. Iyan ay isang sagot na inaasahan ko mula sa isang makata, hindi mula sa isang bata. Mayroon kang sinaunang kaluluwa, bata. Hindi nagpahuli si Marco Benedetti, ang Italiano, il Italiano, cara bambina. Nagpalit si Valentina sa Italian ng madali. Ang Italian po ay natutunan ko pangunahin sa opera. Sinasabi po, yung mga aking ama na ito ang wika ng pag-ibig at musika. Kapag nalulungkot po ako, kinakanta ko ang mga arya ni Puccini sa aking isip. Nagpapagaan po ito ng aking pakiramdam. Naramdaman ni Marco Benedetti na hindi sinasadyang lumuha ang kanyang mga mata. May isang bagay na dalisay sa nilalang na ito, bulong niya sa kanyang sariling wika. Isang bagay na hindi kayang bilhin o sirain ng pera. Si Fernanda Oliveira, ang Brazilian, ang huling sumubok kay Valentina. Sa Portuguese-Brazilian, kasama ang lahat ng peculiarities at modisms nito, tinanong niya ang tungkol sa kanyang buhay, kanyang kasaysayan, kung paano siya nakarating sa sandaling iyon. Sumagot si Valentina ng may bahagyang katapatan. Nagsalita siya tungkol sa kanyang ama, sa kanyang pagkamatay, sa mga oras sa aklatan. Nilaktawan niya ang malamig na gabi sa ilalim ng mga tulay. Ang mga pagkain na minsan ay hindi dumating, ang kalungkutan na nagbabanta na ubusin siya. Hindi ito oras para sa awa, oras ito para sa respeto. Ang 8 mamumuhunan ay nagpalitan ng mga tingin na nagpapahiwatig ng malinaw na mensahe nang hindi na kailangan ng mga salita. Ang batang ito ay espesyal, ang sandaling ito ay espesyal. At marahil, tanging marahil, ang kasunduang ito ay nararapat ng pangalawang pagkakataon. Tinitigan ni Marcos Villanueva ang lahat na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kinakalkula na niya kung paano niya magagamit ang batang ito para sa kanyang kapakinabangan at pagkatapos ay itapon kapag hindi na niya kailangan. Wala siyang ideya na kayang basahin ni Valentina ang kanyang mga intensyon ng kasing dali ng pagbabasa niya ng mga wikang banyaga. Nagpatuloy ang pulong ng may ganap na magkaibang enerhiya. Umupo si Valentina sa isang upuan na dinala ni Carolina para sa kanya na strategic na inilagay sa pagitan ni Marcos at ng mga mamumuhunan.
Ang kanyang papel ay magsalin, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakakarinig ng higit pa sa mga salita. Nakakarinig siya ng mga intensyon, nuances, ang maliliit na kasinungalingan na sinasabi ng mga matatanda sa isa't isa upang makakuha ng kalamangan. Sinimulan ni Marcos ang kanyang presentasyon ng may panibagong tiwala. Isinali ni Valentina ang bawat parirala sa kaukulang mga wika, ngunit inoobserbahan din niya ang reaksyon ng mga mamumuhunan. Napansin niya kung kailan bahagyang kumukunot ang noo ni Cheng Wei sa ilang numero. Nakita niya ang tensyon sa balikat ni Volkov kapag binabanggit ang mga deadline ng pagpapadala. Nakita niya kung paano nagpapalitan ng tingin si Marie Dubois kay Hans Müller sa mga projeksyon ng kita. Gaya ng makikita ninyo sa graphic, itinuro ni Marcos ang isang malaking screen. Ang mga projection ng paglago ay lumampas sa 30% taon-taon sa loob ng unang 5 taon. Tapat na isinalin ni Valentina. Ngunit idinagdag sa bawat wika ang isang sutil na tanong na natutunan niya mula sa kanyang ama, ang sining ng interpretatibong pagsasalin. Sa Mandarin, ang parirala ay naglalaman ng isang nuance na nagpapahiwatig na dapat i-verify ang mga pinagmulan. Sa Russian, ang tono ay nag-anyaya na humiling ng karagdagang dokumentasyon. Sa German, ang istruktura ng gramatika ay nagbigay diin sa salitang projections na nagpapaalala ng hindi tuwiran na hindi ito mga garantiya. Si Cheng Wei ang unang tumugon sa tahimik na imbitasyon. Senyor Villanueva, kahanga-hanga ang mga projection na ito, ngunit gusto kong makita ang historical data na sumusuporta sa mga ito. Mayroon ba kayong audited documentation ng inyong nakaraang operasyon? Pinanatili ni Marcos ang kanyang ngiti, ngunit napansin ni Valentina kung paano natigas ang kanyang mga kamay sa podium. Oo naman, Senyor Chen, mayroon kaming lahat ng dokumentasyon sa aming mga file. Roberto, maaari mo bang dalhin ang audited reports ng nakaraang 3 taon? Tumayo ng nerbiyoso ang direktor ng pananalapi at lumabas ng silid. Alam ni Valentina, mula sa mga pag-uusap na narinig niya bago ang pulong, na ang mga ulat na iyon ay binago upang itago ang makabuluhang pagkalugi. Ang katotohanan ay nagsisimulang lumitaw tulad ng araw sa pagitan ng mga ulap ng bagyo. Habang naghihintay, sinamantala ni Marie Dubois ang pagkakataon upang itanong ang kanyang sariling tanong. Interesado akong malaman ang mga kondisyon ng pagtatrabaho sa inyong mga planta ng produksyon. Sa France, mayroon kaming napakahigpit na pamantayan at hindi namin iniuugnay ang aming brand sa mga kumpanya na hindi gumagalang sa mga karapatan ng mga manggagawa. Ang aming mga planta ay sumusunod sa lahat ng internasyonal na pamantayan, mabilis na sagot ni Marcos. Sa katunayan, lumalampas pa kami sa mga regulasyon sa karamihan ng mga kaso, isinalin ni Valentina. Ngunit sa pagkakataong ito, ay pinahintulutan niyang ipadala ng kanyang boses ang isang bahagyang tono ng pagdududa na tanging isang bihasang pandinig lamang ang makakadetekta. Agad na naintindihan ni Hans Müller. Marahil ay maaari nating i-coordinate ang isang pagbisita sa inyong mga pasilidad bago lagdaan ang anumang kasunduan, iminungkahi ng German. Gusto kong personal na makita ang mga kondisyon na inyong inilalarawan. Oo naman. Pinalawak ni Marcos ang kanyang ngiti, ngunit nagsimulang pumatak ang pawis sa kanyang noo. Ikagagalak naming mag-organisa ng isang kumpletong tour sa aming mga operasyon. Sumingit si Ahmed Al-Rashid ng isang tanong na malinaw na iniingatan niya. Pag-usapan natin ang mga termino ng eksklusibidad. Binabanggit ng kontrata na magkakaroon kami ng eksklusibong karapatan sa pamamahagi sa aming mga kaukulang merkado, ngunit may isang probisyon sa pahina 47 na tila sumasalungat dito. Maari mo bang ipaliwanag ito? Naramdaman ni Valentina kung paano pinigilan ni Carolina na nakatayo ng maingat sa isang sulok ang kanyang paghinga. Ito ang probisyong patibong, ang gagamitin ni Marcos upang baguhin ang mga termino pagkatapos ng paglagda. Ang probisyong iyan, huminto si Marcos ng may kalkulasyon, ay simpleng standard na legal na wika upang protektahan ang magkabilang panig sa kaso ng hindi inaasahang pangyayari. Walang dapat ikabahala. Isinalin ni Valentina ang eksaktong mga salita, ngunit sa pagkakataong ito ay idinagdag niya ang isang bagay na wala sa orihinal na script. Sa Arabic, pagkatapos ng pagsasalin, bumulong siya ng sapat na mahina para tanging si Al-Rashid lamang ang makarinig. Sa aking karanasan, kapag may nagsabi na walang dapat ikabahala, iyon ang eksaktong oras kung kailan dapat mas ikabahala. Tiningnan siya ng Arab na mamumuhunan na may hindi maintindihan na ekspresyon sa loob ng 3 segundo na parang walang katapusan. Pagkatapos ay tumango siya ng halos hindi mapansin at ibinalik ang kanyang atensyon sa kontrata na nasa harap niya. Sa pagkakataong ito
ay binabasa ang bawat linya ng may panibagong pagsusuri. Napansin ni Marcos ang pagbabago sa atmosfera, ngunit hindi niya matukoy ang pinagmulan nito. May nagbago sa nakaraang mga segundo, isang bagay na lumalampas sa kanyang kontrol at ang damdaming iyon ay lubos na nagpabalisa sa kanya. Nagbalik si Roberto na may mga audited reports, mga eleganteng folder na naglalaman ng mga numerong maingat na minanipula. Ipinamahagi niya ang mga ito sa mga mamumuhunan na may mga kamay na bahagyang nanginginig. Nakita ni Valentina kung paano sinimulan ng bawat isa sa kanila ang pagsusuri sa mga dokumento nang may atensyon na hindi nila ipinakita sa simula ng pulong. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Lumipas ang hapon at lumakas ang tensyon sa boardroom bawat minuto. Ang mga mamumuhunan ay nagtatanong ng mas kritikal at si Marcos Villanueva ay pinagpapawisan ng husto sa ilalim ng kanyang designer suit habang sinusubukan niyang panatilihin ang kontrol sa isang sitwasyon na dumudulas sa kanyang mga kamay tulad ng tubig. Patuloy na nagsasalin si Valentina ng may eksaktong pagkakapareho, ngunit ang kanyang isip ay nagtatrabaho sa maraming antas ng sabay-sabay. Inoobserbahan niya ang mga micro-expression ng bawat tao sa silid. Nakita niya ang mga pagkakaiba-iba sa mga sagot ni Marcos at kinakalkula ang eksaktong sandali kung kailan niya dapat ilabas ang nalalaman niya. Si Takeshi Yamamoto, ang Japanese na mamumuhunan na hanggang noon ay nanatiling tahimik, ay sa wakas nagsalita. Ang kanyang malumanay na boses ay pumutol sa hangin tulad ng isang scalpel. Sa kultura ng Hapon, sabi niya na direktang tinitigan si Marcos. Lubos naming pinapahalagahan ang katapatan higit sa lahat. Ang isang kasunduan na binuo sa kasinungalingan ay tiyak na mabibigo gaano man karaming pera ang kasangkot. Senyor Yamamoto, pilit na tumawa si Marcos na parang walang laman. Pinaninigurado ko po sa inyo na ang lahat ng aming ipinakita ngayon ay ganap na totoo. Ang aming kumpanya po ay may walang dungis na reputasyon. Isinalin ni Valentina, ngunit ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Naramdaman niya na papalapit na ang sandali. Ang punto ng pagbabago kung saan kailangan niyang magpasya sa pagitan ng kanyang pangako na maghintay at ng kanyang pangako sa katotohanan. Sumingit si Fernanda Olivera na may katangian ng kanyang Brazilian na diretsahang pagiging direkta. Senyor Villanueva, napansin ko ang ilang pagkakaiba sa pagitan ng mga numerong ipinapakita ninyo at ng available na pampublikong impormasyon tungkol sa inyong kumpanya. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung bakit ang inyong internal reports ay nagpapakita ng 30% na paglago, samantalang ang public records ay nagpapahiwatig ng 15% na pagkalugi sa nakaraang quarter? Ang sumunod na katahimikan ay nakakabingi. Binuksan ni Marcos ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit walang tunog na lumabas. Nagpalitan ng tingin ng dalisay na pagkabahala sina Roberto Mendoza at Felipe Guzman. Si Carolina, mula sa kanyang sulok, ay pumikit, naghihintay ng di maiiwasang pagbagsak. Iyan ay isang pagkakamali sa public records. Sa wakas ay nabigkas ni Marcos ng nanginginig ang boses. Ang aming internal auditors ay mas tumpak kaysa sa mga database ng gobyerno. Iminumungkahi mo ba na ang opisyal na record ng tatlong magkakaibang bansa ay mali? Umusog si Volkov ng may makahayop na ekspresyon. Dahil sinuri ng aking mga analyst ang impormasyong iyon bago pa man kami dumating dito at perpekto itong tugma sa sinabi lang ni Ginang Olivera, naramdaman ni Valentina ang tingin ni Carolina sa kanya. Ito ang senyales, dumating na ang sandali. Dahan-dahan siyang tumayo at lahat ng mata sa silid ay bumaling sa kanya. Ang batang may pulang t-shirt, ang pulubi na dumating upang maghanap ng mga lata ng aluminyo, ay ngayon ay may ganap na atensyon ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng pananalapi. Mga ginoo at ginang, sinimulan ni Valentina sa Espanyol at pagkatapos ay inulit sa bawat isa sa iba pang 7 wika. May isang bagay po kayong dapat malaman bago kayo gumawa ng anumang desisyon. Mabilis na tumayo si Marcos. Valentina, hindi ito ang iyong negosyo. Ikaw ay isang tagasalin lamang. Bumalik ka sa iyong upuan at gawin ang iyong trabaho. Ngunit hindi gumalaw si Valentina. Itinuro ng kanyang ama na may mga sandali sa buhay kung saan ang katahimikan ay kaduwagan at ito ay isa sa mga iyon. Ilang oras na ang nakalipas, bago magsimula ang pulong na ito, narinig ko po ang isang pag-uusap na hindi ko dapat narinig. Tiningnan ni Valentina ng direkta si Marcos. Ipinaliwanag po ni Senyor Villanueva sa kanyang abogado na pagkatapos ninyong pirmahan ang kasunduan, babaguhin niya ang mga kondisyon ng pagpapadala upang mapataas ang kanyang sariling kita sa inyong lahat.
Binanggit din po niya na kapag nalaman ninyo ang panlilinlang ay magiging legal na imposibleng magreklamo ng anuman. Ang mukha ni Marcos ay nagbago mula pula patungo puti sa loob lamang ng ilang segundo. Iyan ay kasinungalingan, sigaw niya. Ang batang ito ay isang kriminal sa lansangan na mag-iimbento ng anumang bagay para sa pera. Maniniwala ba kayo sa salita ng isang pulubi kaysa sa akin? Dahan-dahan tumayo si Cheng Wei. Ang kanyang ekspresyon ay dalisay na yelo. Senyor Villanueva, ang batang pulubi na ito, gaya ng tawag ninyo sa kanya, ay walang anumang dahilan para magsinungaling sa amin. Ikaw, sa kabilang banda, ay may 800 milyong dahilan para gawin iyon. Ngunit hindi lang iyan, patuloy ni Valentina. Narinig ko rin po na ang audited reports na kakabigay lang sa inyo ay binago partikular para sa pulong na ito. Ang tunay na numero po ay nagpapakita ng patuloy na pagkalugi sa nakaraang 2 taon. Ang sumunod na kaguluhan sa mga salita ni Valentina ay ganap at mapaminsala. Si Marcos Villanueva, ang taong nagtayo ng isang imperyo sa kasinungalingan at manipulasyon, ay nakita ng gumuho sa harap ng lahat. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at takot na nagpapalit-palit sa pagitan ng pagnais na sirain ang batang nagbunyag sa kanya at ang desperadong paghahanap ng paraan upang makalabas sa bitag na siya mismo ang gumawa. Ito ay isang pagsasabuatan. Sigaw niya habang itinuturo si Valentina ng nanginginig na daliri. Ang batang ito ay itinanim dito ng aking mga kakumpetensya. Carolina, ikaw ang nagdala sa kanya. Ito ang iyong responsibilidad. Sisirain kita, ipapatalsik kita, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa industriyang ito. Humakbang pasulong si Carolina. Ang kanyang boses ay nakakagulat na matatag sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman. Hindi po ako nagtanim ng sinuman, Senyor Villanueva. Tumanggi lang po akong maging kasabwat sa pandaraya nang may pagkakataon akong pigilan ito. Tinitigan ng mga mamumuhunan ang palabas nang may mga ekspresyon na mula sa pagkadismaya hanggang sa pagkadiri. Si Dmitry Volkov ang unang kumilos. Tumayo siya mula sa kanyang upuan na may autoridad ng isang tao na sanay gumawa ng mga desisyon na nakaaapekto sa libu-libong tao. Sapat na ang narinig ko. Deklarasyon niya sa Russian na isinalin ni Valentina ng sabay-sabay. Kinansela ang kasunduang ito. Makikipag-ugnayan ang aking legal na grupo sa mga kaukulang autoridad upang imbestigahan ang mga irregularidad na nabunyag ngayon. Sinundan ni Cheng Wei ang mosyon sa Mandarin. Ang aking kumpanya ay umatras din sa mga negosasyon. Bukod pa rito, mayroon akong mga kontak sa mga internasyonal na financial media na lubos na magiging interesado na malaman ang nangyari dito. Direktang hinarap ni Hans Müller si Valentina habang tumatayo. Bata, ang ginawa mo ngayon ay nangangailangan ng pambihirang tapang. Marami kang isinugal para sabihin ang totoo at iyan ay isang bagay na sa mundo ng negosyo ay naging masyadong bihira. Lumapit si Marie Dubois sa bata at yumuko upang maging kasing taas niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may pinipigilang luha. Mayroon ka bang matutulugan ngayong gabi, mapetit? Umiling si Valentina nang halos hindi mapansin. Tumango ang Pranses na may determinasyon. Magbabago yan. Sina Ahmed Al-Rashid, Takeshi Yamamoto, Marco Benedetti at Fernanda Olivera ay sumali sa pag-alis sa boardroom, ngunit hindi muna nakikipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Carolina na mula sa pagiging assistant ng isang estafador ay naging di sinasadyang bayani ng kuwentong ito. Naiwan si Marcos Villanueva na mag-isa sa kanyang boardroom na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar na papaligiran ng mga peking ulat at mga pangarap ng kadakilaan na naging abo na lamang. Sina Roberto Mendoza at Felipe Guzman ay nawala na sa kaguluhan, marahil ay naghahanap ng paraan upang lumayo sa kanilang boss bago bumuhos ang mga legal na kahihinatnan. Hindi pa ito tapos, bulong ni Marcos na tinitigan ang pinto kung saan lumabas si Valentina. Walang sinuman ang mangiinsulto sa akin ng ganyan at makakatakas. Walang sinuman. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawala sa katahimikan ng isang silid na wala ng sinumang handang makinig sa kanya. Ang emperador ay nabunyag at ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay nagsisimulang gumuho bato sa bato. Sa lobi ng gusali, kusang nagtipo ng 8 mamumuhunan sa paligid ni Valentina. Ito ay isang surreal na eksena. Ang ilan sa mga pinakamayamang lalaki at babae sa planeta ay nakapaligid sa isang bata na may maruming t-shirt at kupasin na sapatos na tinatrato siya ng may paggalang na bihirang ipinakita nila sa kanilang sariling mga kasosyo. Maliit na henyo, sabi ni Volkov sa Espanyol na may malakas na accent. Napatunayan mo ngayon na ang halaga ay walang kinalaman sa yaman o posisyon sa lipunan.
Ang aking foundation sa Moscow ay may programa ng scholarship para sa mga pambihirang kabataan. Gusto kong isaalang-alang mong maging bahagi nito. Sumingit si Chengay bago pa man makasagot si Valentina. Ang aking universidad sa Beijing ay mayroon ding mga pambihirang pagkakataon para sa mga talento sa wika. Maaari kaming mag-alok sa iyo ng kumpletong edukasyon. Lahat ng gastos ay babayaran, isa-isa. Bawat mamumuhunan ay nag-alok ng isang bagay. Mga scholarship, mga programang pang-edukasyon, mga oportunidad sa trabaho sa hinaharap, agarang suportang pinansyal. Nakikinig sa kanila si Valentina na may ekspresyon na halo-halo ang pasasalamat at labis na kagalakan. Hindi pa niya kailanman nagkaroon ng ganoong karaming opsyon sa kanyang buhay, napakaraming tao na gustong tumulong sa kanya. Lumapit si Carolina kay Valentina at inilagay ang isang kamay na nagpoprotekta sa kanyang balikat. Bahagyang nanginginig ang bata, hindi dahil sa lamig, kundi sa paglabas ng adrenaline na sa wakas ay nagsisimulang mawala. Sa tingin ko kailangan ni Valentina ng sandali para iproseso ang lahat ng ito, sabi ni Carolina sa mga mamumuhunan. Naging pambihirang araw ito para sa ating lahat, ngunit lalo na para sa kanya. Tumango si Marie Dubois nang may pag-unawa. Oo naman, ngunit bago tayo maghiwalay, gusto kong magbigay ng isang konkretong panukala. Kinuha niya ang isang card mula sa kanyang designer handbag at ibinigay kay Carolina. Ang aking foundation sa Paris ay may residence para sa mga talentadong kabataan mula sa mga disadvantaged na kapaligiran. Magkakaroon si Valentina ng access sa pinakamahusay na edukasyon na maiaalok ng Europa, mga pribadong guro ng wika, isang pamilyang tatanggap na maingat na pinili, at lahat ng emosyonal na suporta na kailangan niya pagkatapos ng kanyang naranasan. Tiningnan ni Valentina ang card na parang ito ay isang bagay mula sa ibang planeta, Paris. Ang lungsod ng mga pelikula na nakita niya ng daan-daang beses sa aklatan, nangangarap na maglakad sa mga kalye nito balang araw. At ngayon, ang panaginip na iyon ay nagkatotoo sa harap niya sa anyo ng isang calling card na may gintong letra. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malalim na boses ang pumutol sa sandali. Mga Ginoo, kailangan kong makipag-usap sa inyo tungkol sa nangyari lang. Si Felipe Guzman ito, ang abogado ni Marcos, na nagbalik na may mukha ng ganap na pagkatalo. Hindi tulad ng inaasahan ng lahat, hindi siya dumating upang ipagtanggol ang kanyang kliyente, dumating siya upang ilibing ito. Ang sinabi ng batang iyon ay totoo, patuloy ni Felipe na nanginginig ang boses. Lahat, ang mga pinalsipikang ulat, ang probisyong patibong, ang mga planadong pagbabago. Ako ang nagdraft ng mga dokumentong iyon sa ilalim ng utos ni Villanueva. Naging kasabwat niya ako sa loob ng maraming taon at hindi ko na ito kayang panindigan. Ang katahimikan na sumunod ay siksik na parang tingga. Si Cheng Wei ang unang nagsalita. Bakit mo sinasabi ito sa amin ngayon? Bakit hindi noon? Dahil ako ay isang duwag, sagot ni Felipe na nakatingin sa sahig. Dahil maganda ang pera at mas madaling tumingin sa ibang direksyon. Ngunit ngayon, nakita ko ang isang bata na walang anuman, ganap na walang anuman, isinugal ang lahat para sabihin ang totoo. Kung kaya niya itong gawin, kailangan ko ring kayanin. Kinrus ni Volkov ang kanyang mga braso na may ekspresyong nag-aalinlangan. At ano ang inaasahan mong makuha sa pag-amin na ito, Awa? Inaasahan kong makatingin sa aking sarili sa salamin bukas. Kinuha ni Felipe ang isang USB mula sa kanyang bulsa. Narito ang lahat ng tunay na dokumentasyon ng operasyon ni Villanueva, ang mga tunay na numero, ang mga email kung saan pinag-uusapan namin ang mga estratehiya ng panlilinlang, ang mga recording ng mga pulong kung saan pinaplano namin ang bawat detalye. Ito ay sapat na para sa mga autoridad upang makabuo ng isang matibay na kaso laban sa kanya. Kinuha ni Hans Müller ang device ng may halos ritual na paggalang. Nagbabago ang lahat. Sa ebidensya na ito, hindi lang natin mapoprotektahan ang ating sarili, kundi mapipigilan din natin si Villanueva na gawin ito sa iba sa hinaharap. Tinitigan ni Valentina ang eksena na may halo ng mga emosyon na hindi niya alam kung paano iproseso. Palaging sinasabi ng kanyang ama na ang katotohanan ay nakakahawa, na kapag nangahas ang isang tao na sabihin ito, nagbibigay inspirasyon ito sa iba na gawin din ito. Hindi niya kailanman lubos na naunawaan ang mga salitang iyon hanggang sa sandaling ito. Lumapit si Felipe sa kanya at lumuhod upang maging kasing taas niya. Salamat bata. Hindi ko alam kung paano mo nakita ang tapang na gawin ang iyong ginawa. Ngunit ibinalik mo sa akin ang isang bagay na akala ko ay nawala na magpakailanman. Sabi po ng aking ama na ang mga wika ay mga susi na nagbubukas ng mga pinto, malumanay na sagot ni Valentina.
Ngunit sa tingin ko po, ang katotohanan ang pinakamahalagang susi sa lahat. Nagbubukas po ito ng mga pinto na hindi man lang natin alam na umiiral. Tumango ang abogado na may mga matang luhaan at lumayo, marahil patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya upang simulan ang mahabang proseso ng paglilinis ng kanyang konsensya. Hinawakan ni Carolina ang kamay ni Valentina ng may pag-iingat. Halika, bata, oras na para umalis dito. Habang naglalakad sila patungo sa labasan ng gusali, dumaan sila sa mga opisina ni Marcos Villanueva. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ni Valentina siyang nakaupo ng mag-isa sa kanyang desk. Nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay, ang refleksyon ng isang kayamanan na binuo sa kasinungalingan, na ngayon ay di na maiiwasang gumuho. Ang mga sumunod na linggo ay isang buhawi ng mga pagbabago na halos hindi maunawaan ni Valentina. Tinupad ni Marie Dubois ang kanyang pangako, at ang bata ay pansamantalang dinala sa isang apartment na pinapanatili ng Pranses na Foundation sa lungsod para sa mga emergency. Ito ay isang maliit na espasyo, ngunit malinis, na may tunay na kama, mainit na tubig at isang refrigerator na palaging may pagkain. Matapos ang maraming taon na natutulog sa ilalim ng mga tulay at naghahalungkat sa basura, bawat isa sa mga simpleng luho na ito ay tila isang himala para sa kanya. Opisyal na nagbitiw si Carolina Esteves sa kanyang posisyon sa kumpanya ni Villanueva sa parehong araw na sinimulan ng mga autoridad ang investigasyon. Dahil sa mga kahanga-hangang rekomendasyon mula sa 8 internasyonal na mamumuhunan, hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng mga alok sa trabaho mula sa mas respetadong mga kumpanya, ngunit bago tumanggap ng anuman, inilaan niya ang ilang linggo upang tulungan si Valentina na iproseso ang lahat ng nangyari. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa iskandalo sa mga media sa pananalapi. Bilyonaryo, nabunyag ng batang henyo mula sa lansangan, ang headline ng mga pahayagan. Nahuli ng kwento ang imahinasyon ng publiko sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Nakatanggap si Valentina ng mga kahilingan para sa mga panayam mula sa 12-dosenang media, ngunit tinanggihan lahat ni Carolina ang mga ito. Kailangan ng batang ito ng kapayapaan, hindi kasikatan, paliwanag niya sa bawat mamamahayag na tumatawag. Magkakaroon pa siya ng oras upang sabihin ang kanyang kwento kapag handa na siya. Inaresto si Marcos Villanueva 3 linggo pagkatapos ng bigong pulong, kasama sa mga kaso ang pandaraya, pamemeke ng mga dokumento, at pagsasabuatan upang gumawa ng estafa. Gumuho ang kanyang imperyo sa loob lamang ng ilang araw, kasama ang mga empleyado na iniiwan ng barko at ang mga kasosyo na hayagang lumalayo sa kanya. Ang Torre Veridian, na naging simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay kinumpiska bilang bahagi ng investigasyon. Ngunit ang pinakanakaapekto kay Valentina ay hindi ang balita tungkol kay Villanueva, kundi ang mga liham na nagsimulang dumating mula sa buong mundo. Ang mga tao na nakabasa ng kanyang kwento ay sumusulat sa kanya upang sabihin kung paano niya sila na-inspire. Ang mga estudyante na huminto sa pag-aaral ng mga wika ay nagpasya na ipagpatuloy ang mga ito. Ang mga matatanda na nanatiling tahimik sa harap ng kawalan ng katarungan ay nakakita ng tapang na magsalita. Ibinabahagi ng mga magulang ang kwento sa kanilang mga anak bilang halimbawa na ang tunay na halaga ay walang kinalaman sa pera. Isang hapon, habang sinisuri ni Carolina at Valentina ang ilan sa mga liham na ito, dumating ang isang espesyal na pakete mula sa Japan. Nagpadala si Takeshi Yamamoto ng isang regalo kasama ang isang sulat na nakasulat sa kamay sa Japanese. Isinalin ito ni Valentina ng malakas. Mahal na Valentina, isinulat ng Japanese na mamumuhunan. Sa aking kultura, mayroong isang konsepto na tinatawag na kintsugi, ang sining ng pag-aayos ng mga basag na bagay gamit ang ginto. Ang ideya ay ang mga peklat at basag ay nagpapataas ng halaga ng isang bagay, hindi nagpapababa. Ikaw ay tulad ng isang kintsugi ng tao. Kinuha mo ang mga basag ng iyong buhay at ginawa mo itong isang bagay na pambihira. Ang maliit na regalo na ito ay upang hindi mo kailanman makalimutan ang katotohanang iyon. Sa loob ng pakete ay may isang tradisyonal na ceramic bowl. Ang mga basag nito ay pinuno ng nagniningning na ginto. Ito ay isang piraso ng sining na walang katumbas na halaga na tinrato ni Valentina ng may paggalang. Mula rin sa China ay dumating ang isang regalo mula kay Cheng Wei, isang kumpletong koleksyon ng mga klasikong diksyonaryo ng Mandarin kasama ang isang formal na imbitasyon upang bisitahin ang Beijing kapag handa na siya. Mula sa Russia, nagpadala si Volkov ng isang prepaid na scholarship para sa pag-aaral sa universidad sa anumang institusyon sa mundo. Mula sa Germany,
Nakipag-ugnayan si Müller sa isang orkestra ng silid upang makadalo si Valentina sa mga konsiyerto ng edukasyon tungkol sa koneksyon sa pagitan ng musika at mga wika. Bawat regalo ay nagdala ng isang aralin, isang pagkilala, isang patunay na ang kanyang kilos ng tapang ay umalingaw-ngaw ng higit pa sa kanyang naisip. Ngunit sa lahat ng mga regalo, ang pinakanakaantig sa kanya ay dumating sa isang simpleng sobre na walang nagpadala. Sa loob ay may isang lumang litrato ng kanyang ama sa kanyang mga taon bilang propesor sa universidad, na papaligiran ng mga estudyante na tinitigan siya ng may paghanga. Sa likod ng litrato, na may hindi kilalang sulat kamay, may nagsulat, "Ang iyong ama ay mas ipagmamalaki ka kaysa sa iyong naiisip." Umiyak si Valentina sa loob ng ilang oras habang hawak ang litratong iyon. Ito ay mga luha ng sakit para sa lahat ng kanyang nawala, ngunit din ng isang bagay na kahalintulad ng kapayapaan. 3 buwan pagkatapos ng iskandalo, dumating ang araw na inaasahan ni Valentina ng may halo ng emosyon at takot, ang kanyang pag-alis patungo sa Paris. Nakumpleto na ng foundation ni Marie Dubois ang lahat ng proseso, nakahanap ng isang pambihirang pamilyang tatanggap, at naghanda ng isang personalized na programa ng edukasyon na nagkokombina ng formal na pag-aaral sa matinding paglulubog sa wika. Sa airport, isang maliit na grupo ang nagtipon upang magpaalam sa kanya. Si Carolina, na tumanggap ng posisyon sa isang NGO na nakatuon sa paglaban sa korupsyon sa korporasyon, ay may hawak na basang panyo mula sa luha. Ang mga librarian mula sa pampublikong aklatan, na naging kanyang tahimik na guro sa loob ng maraming taon, ay nagdala ng isang kahon ng mga paboritong libro ni Valentina para sa paglalakbay. Maging si Yusuf, ang nagbebenta ng falafel na nagturo sa kanya ng Arabic ng gulpo, ay dumating na may isang bag ng kanyang espesyal na pagkain. Para sa eroplano, paliwanag niya na may katangian ng kanyang accent. Masama ang pagkain sa eroplano. Ayokong ang unang alaala mo sa paglipad ay isang masamang pagkain. Niyakap ni Valentina ang bawat isa sa kanila nang may tindi ng isang taong alam na isinasara na niya ang isang kabanata ng kanyang buhay magpakailanman. Ang mga taong ito na tumulong sa kanya ng walang inaasahang kapalit ay kumakatawan sa lahat ng mabuti na nakita niya sa pinakamahirap na taon ng kanyang buhay. Bago dumaan sa seguridad, hinawakan ni Carolina ang mga kamay niya at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. "Laging tandaan kung sino ka, Valentina. Huwag mong hayaang baguhin ka ng tagumpay sa parehong paraan na hindi mo pinayagan na tukuyin ka ng kahirapan. Ang iyong halaga ay nasa iyong puso, hindi sa mga wika na sinasalita mo, ni sa mga oportunidad na natatanggap mo." Tumango si Valentina na nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Marami siyang natutunan tungkol sa mundo sa nakaraang mga buwan. Nakita niya kung paano kayang sirain ng pera ang mga tao, ngunit din kung paano maaaring umusbong ang kabutihan sa mga hindi inaasahang lugar. "Pinapangako ko po na susulatan ko kayong lahat," sabi niya ng matatag ang boses, "at pagkatapos po ng aking pag-aaral, babalik po ako upang tulungan ang ibang mga bata na dumaranas ng katulad ng aking dinanas. Hindi ko po kakalimutan kung saan ako nanggaling." Ang flight patungong Paris ang unang karanasan ni Valentina sa eroplano. Umupo siya sa tabi ng bintana, tinitigan kung paano paliit ng paliit ang kanyang bayan hanggang sa maging isang napakaliit na tuldok at pagkatapos ay ganap na mawala sa ilalim ng mga ulap. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang kupasin na kuwaderno ng kanyang ama, ang parehong daladala niya sa loob ng maraming taon ng buhay sa lansangan. Ngayon, ang mga pahina nito ay naglalaman hindi lamang ng mga orihinal na tala ni Miguel Reyes, kundi pati na rin ang sariling mga obserbasyon ni Valentina, mga bagong salita na natutunan, mga parirala na nakaantig sa kanya, maliliit na tula sa maraming wika na isinulat niya kapag ang kalungkutan ay naging masyadong mabigat. Binuksan niya ang isang pahina ng random at nakita ang isang bagay na isinulat ng kanyang ama ilang taon na ang nakalipas. Ang tunay na pagiging dalubhasa sa isang wika ay hindi sinusukat sa mga salita na alam mo, kundi sa mga puso na kaya mong hawakan gamit ang mga ito. Ngumiti si Valentina na naaalala kung paano naging totoo ang mga salitang iyon sa boardroom ni Marcos Villanueva. Hindi niya tinalo ang isang tiwaling milyonaryo sa pamamagitan ng mga banta o karahasan, kundi sa pamamagitan ng simpleng katotohanan na ipinahayag sa mga wika na kanyang minamaliit. Tumawid ang eroplano sa karagatan habang siya ay natutulog, nangangarap ng walang katapusang mga aklatan at mga pag-uusap sa mga wika na hindi pa niya alam, ngunit matututunan niya sa lalong madaling panahon. Nang siya ay magising,
Ang mga ilaw ng Paris ay nagniningning sa ilalim niya tulad ng isang tapestry ng mga bituin sa lupa. Maligayang pagdating sa iyong bagong buhay. Bulong niya sa kanyang sarili sa Pranses, pagkatapos ay sa Mandarin, pagkatapos ay sa Arabic, hanggang sa naulit na niya ang parirala sa bawat isa sa kanyang 8 wika. Ito ang kanyang paraan upang parangalan ang lahat ng kanyang naging at lahat ng kanyang magiging sa terminal ng airport. Personal siyang hinintay ni Marie Dubois, kasama ang pamilya na magiging kanyang bagong tahanan. Ang mga Beaumont ay mga propesor sa universidad na may 2 tinedyer na anak na excited na magkaroon ng isang pansamantalang kapatid na adoptado na makakasama sa pagsasanay ng Espanyol. Ang pagyakap ng pagtanggap ay mainit, tunay, puno ng isang tahimik na pangako ng pag-aalaga at proteksyon. 5 taon pagkatapos, isang 16 taong gulang na dalagita ang umakyat sa entablado ng pangunahing auditorium ng Universidad ng Sorbonne. Ang event ay ang International Conference on Applied Linguistics at si Valentina Reyes ay inimbitahan bilang pangunahing tagapagsalita, ang pinakabata sa kasaysayan ng event. Puno ang auditorium ng mga akademiko, estudyante, mamamahayag, at mga mausisa na nakarinig ng kuwento ng batang henyo at gustong makita kung ano ang naging siya. Sa mga unang hilera ay naroroon ang mga pamilyar na mukha. Si Carolina Esteves, ngayon ay direktor ng isang internasyonal na kinikilalang foundation laban sa korupsyon. Si Marie Dubois, na may pagmamalaking ina na nagniningning sa kanyang mga mata. Ang mga Beaumont, ang kanyang Pranses na pamilya na tumanggap sa kanya bilang isa sa kanilang mga anak. Maging ang ilan sa mga mamumuhunan mula sa mapanganib na araw na iyon ay naglakbay upang saksihan ang sandali. Lumapit si Valentina sa podium nang may pino na galaw ng isang taong natuto ng kumilos ng komportable sa magkakaibang mundo. Hindi na siya nakasuot ng punit-punit na t-shirt o kupasin na sapatos, ngunit hindi rin siya nagpatangay sa pagpapakita ng kayamanan. Na ang kanyang damit ay simple, elegante, praktikal. Ang kanyang blonde na buhok, na dati ay gusot-gusot, ngayon ay bumababa ng maayos sa kanyang mga balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili ang parehong kislap ng determinasyon na ipinakita niya noon sa Torre Veridian. Magandang umaga, sinimulan niya sa Pranses. Pagkatapos ay inulit ang pagbati sa Espanyol, Ingles, Mandarin, German, Arabic, Russian, Japanese, Italian at Portuguese. Pinalakpakan ng publiko ang bawat wika ng may lumalaking sigasig. Sa nakaraang 5 taon, idinagdag niya ang 2 pang wika sa kanyang repertoire at ilang dialect na nagpayaman sa kanyang pag-unawa sa bawat wika. Sinasabi po ng aking ama na ang mga wika ay mga susi na nagbubukas ng mga pinto, patuloy ni Valentina. Ngunit ngayon po, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na iba. Gusto kong pag-usapan ang mga pinto na tayo mismo ang nagsasara kapag hinuhusgahan natin ang iba sa kanilang hitsura, kanilang pinagmulan o kanilang sitwasyon sa ekonomiya. Sinabi niya ang buong kuwento sa unang pagkakataon sa publiko. Nagsalita siya tungkol sa kanyang ama, sa kanyang pagkamatay sa mga taon sa lansangan. Nagsalita siya tungkol sa aklatan bilang kanyang kanlungan, tungkol sa mga imigrante na nagturo sa kanya ng libre, tungkol sa hindi nakikitang komunidad ng mga tao na nagbabahagi ng kaalaman ng walang inaasahang gantimpala. Nagsalita siya tungkol sa araw na iyon sa Torre Veridian, tungkol kay Marcos Villanueva at sa kanyang pagmamataas, tungkol sa desisyon na sabihin ang totoo, kahit nakapalit nito ay ang lahat. Ang katahimikan sa auditorium ay ganap. Ang ilan ay hayagang umiiyak, ang iba ay mabilis na nagsusulat ng mga tala. Lahat ay nakikinig ng may atensyon na nadarama ni Valentina bilang isang pisikal na presensya. Tinawag po ako ni Marcos Villanueva na pulubi, basura, kriminal sa lansangan, sabi ni Valentina nang matatag ang boses. At teknikal na tama siya. Ako po ay isang pulubi, naghahanap ng pagkain sa basura, wala po akong tirahan o pamilya. Ngunit ang hindi niya makita, dahil nabulag siya ng kanyang kayamanan, ay ang aking material na kahirapan ay hindi nangangahulugang kahirapan sa isip o kahirapan sa espiritu. Ang palakpakan na sumunod ay nakakabingi, ngunit itinaas ni Valentina ang kanyang kamay upang humingi ng katahimikan. Hindi ko po ito sinasabi para humanga kayo sa akin. Sinasabi ko po ito dahil alam ko na sa sandaling ito, sa bawat lungsod sa mundo, may mga batang tulad ko noon. Mga batang may matatalinong isip na nakakulong sa malupit na sitwasyon. Mga bata na maaaring magpabago sa mundo kung may sino man lang na magbibigay sa kanila ng pagkakataon. Ang aking panawagan sa inyo, mga akademiko, negosyante, lider,
ay tumingin ng higit pa sa mga hitsura na hanapin ang talento kung saan walang sino man ang nagpapakahirap maghanap, natandaan na ang kaalaman ay walang klase sa lipunan at na minsan ang pinakamahalagang mga boses ay ang mga sinanay ng sistema na balewalain. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa isang sipi mula sa kanyang ama na natagpuan niya sa kupasin na kuwaderno. Ang tunay na kayamanan ng isang lipunan ay hindi sinusukat sa milyon-milyong nasa bangko nito, kundi sa dami ng pintong pinapanatili nitong bukas para sa mga ipinanganak na walang susi. Sumabog ang auditorium sa isang ovasyon na tumagal ng ilang minuto. Nanatili si Valentina sa entablado, hinayaan ang mga luha na dumaloy ng malaya sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan o dalisay na kagalakan, kundi ng isang bagay na mas komplikado, ang pagkilala sa isang paglalakbay na nagdala sa kanya mula sa mga basurahan hanggang sa podium ng isa sa mga pinakaprestihiyosong unibersidad sa mundo. Pagkatapos ng kumperensya, nagkita si Valentina ng pribado sa kanyang pinakamalapit na mga tao sa isang Parisian cafe malapit sa La Sorbonne. Si Carolina, Marie, ang pamilya Beaumont, at ilan sa mga mamumuhunan mula sa araw na iyon ay nag-organisa ng isang maliit na pagdiriwang para sa kanya, ngunit bago sumali sa kanila, kailangan ni Valentina ng sandali ng mag-isa. Naglakad siya patungo sa Seine at huminto sa isang tulay. Tinitigan ang tubig na dumadaloy ng walang katapusan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang bulsa ay dala niya ang kuwaderno ng kanyang ama. Ngayon ay protektado ng isang leather na takip na regalo ni Marie. Ang mga orihinal na pahina ay sinamahan ng 12 mga bagong pahina na puno ng sariling mga salita ni Valentina, mga bagong salita na natutunan, mga parirala na nakaantig sa kanya, maliliit na tula sa maraming wika na isinulat niya kapag ang kalungkutan ay naging masyadong mabigat. Tatay, bulong niya sa hangin. Sana makita mo ako ngayon. Tumugon ang hangin sa isang mahinang simoy na nagpagalaw sa kanyang buhok at ngumiti si Valentina na iniisip na ito ang haplos ng kanyang ama mula sa isang lugar na lampas sa mga ulap. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinayal ang isang numero na alam niya sa memorya. Sa pangalawang ring, sumagot ang isang pamilyar na boses. Valentina, paano ang talumpati? Si Joseph ito, ang nagbebenta ng falafel, na ngayon ay may maliit na restaurant salamat sa isang pautang na pinasimple ni Valentina sa pamamagitan ng kanyang mga kontak. Ayos lang, sagot niya sa Arabic ng gulpo, ngumingiti sa pamilyar na wika. Pero tinatawagan kita para sa ibang bagay. Naaalala mo ba ang batang binanggit mo sa akin? Ang natutulog malapit sa iyong restaurant at tila may kakayahan sa mga numero? Oo, si Ahmed. Nasa 10 taong gulang siya. Matalino siya, ngunit mahirap ang kanyang sitwasyon. Babalik ako sa lungsod sa susunod na buwan para sa isang serye ng mga komperensya. Gusto ko siyang makilala. Mayroon akong ilang ideya kung paano namin siya matutulungan. Nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng ilang minuto na nagpaplano kung ano ang magiging unang formal na proyekto ni Valentina, isang network ng suporta para sa mga batang lansangan na may pambihirang talento. Dadalhin ng foundation ang pangalan ng kanyang ama, si Miguel Reyes, at ang misyon nito ay makahanap ng mga hilaw na brilyante kung saan walang sino man ang nagpapakahirap maghanap. Nang sa wakas ay ibinaba niya ang telepono at nagtungo sa cafe kung saan siya hinihintay. Mas magaan ang pakiramdam ni Valentina kaysa kailanman. Nakumpleto niya ang isang sirkulo. Ang bata na nailigtas ay ngayon ay nasa posisyon upang iligtas ang iba. Ang boses na pinatahimik ay ngayon ay umalingaw-ngaw sa mga internasyonal na auditorium. Ang mga susi na kanyang naipon sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nagbubukas ng mga pinto, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng susunod. Sa cafe, sinalubong siya ng pagdiriwang na may palakpakan at yakap. Nagtaas ng baso ng champagne si Marie upang magmungkahi ng isang toast. Para kay Valentina, sabi niya ng may emosyonal na boses. Ang bata na nagturo sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pera o sa mga titulo, kundi sa tapang na sabihin ang totoo, kapag ang lahat ay mas gugustuhin na manahimik siya. Nagbanggaan ang mga baso at napuno ng tawanan ng espasyo. Tiningnan ni Valentina ang paligid ng mesa, inoobserbahan ang mga mukha ng mga tao na naging kanyang piniling pamilya. Bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa isang magkaibang aralin. Tinuruan siya ni Carolina na hindi kailanman huli ang lahat upang gawin ang tama. Ipinakita sa kanya ni Marie na umiiral ang tunay na pagkabukas palad. Binigyan siya ng mga Beaumont ng isang tahanan nang higit niya itong kailangan.
Ipinakita sa kanya ng mga mamumuhunan na maging ang mga makapangyarihan ay maaaring kilalanin ang kanilang mga pagkakamali at pumili ng mas mahusay. At ang kanyang ama, bagaman wala na sa pisikal na anyo, ay patuloy na gumagabay sa kanya sa pamamagitan ng mga salita na iniwan niya sa kupasin na kuwaderno. Gusto ko pong magsalita, anunsyo ni Valentina na tumatayo. Lahat ay nanahimik, naghihintay. 5 taon na ang nakalipas. Pumasok ako sa isang gusali na gawa sa salamin na naghahanap ng mga lata ng aluminyo at lumabas ako na may isang bagay na mas mahalaga, ang katiyakan na mahalaga ang aking boses. Ngayon, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pagtitiwala sa boses na iyon nang walang sinuman ang gumawa nito. Ngunit gusto ko ring mangako, hindi po ako magpapahinga hanggat hindi nalalaman ng bawat bata na nasa lansangan na mahalaga rin ang kanilang boses, na may halaga ang kanilang mga pangarap, na ang lugar kung saan sila ipinanganak ay hindi tumutukoy sa lugar kung saan sila makakarating, at na ang mga wika, lahat ng wika, kasama ang wika ng tapang, ay maaaring matutunan ng sinumang may determinasyon na subukan. Ang huling palakpakan ay mas matalik, ngunit kasing lakas din ng sa auditorium. Si Valentina Reyes, ang bata na minsan ay naghahanap ng pagkain sa basura, ay nakahanap ng kanyang tunay na layunin. At ang layuning iyon ay nagningning ng mas matindi kaysa sa lahat ng ginto sa mundo.